Imbes na yung groceries and food ay para lang sana sa mga magulang namin. Pero silang may kanya-kanyang pamilya ang nakakarami. Dalawang kapatid ko ang may asawa. Pero hindi nila kayang buhayin ang pamilyang binuo nila. Breadwinner ako ng family ko ng ilang taon. Nag-work bilang personal nurse dito sa abroad. Ako yung tipo ng anak na nakikipagdiskusyon pero in the end, susunod pa rin sa parent. Na dati bawat decision ko ipinapaalam ko muna kay na mama. Na sa 6 na anak nila ako ang pangalawa sa panganay. At ako rin ang may maladimonyong ugali sa amin. Kung alam kong mali, hindi ko tinotolerate. Nung nakagraduate na yung bunso namin ng college, tinigil ko na rin ang pagbibigay ng financial support sa mga magulang ko. Para naman makapag-focus ako sa self ko. Pinasa ko yung responsibilidad at pagtulong sa mga magulang namin sa brother ko na lalaki. Na nurse din abroad. May ate ako, mabait naman siya. Darling of the family at pet ng magulang namin. Pero maagang nag-asawa. At the age of 14, nakitaan at nabuntis ng edad 15. Nagkaroon siya ng 2 anak sa unang ka-live-in niya. Then naghiwalay rin sila. Yung kinababanas ko, imbes na mag-isip sana siya kung paano makatulong naman para sa mga magulang namin. Kaso hindi. Nagbakasyon sa Pinas ang brother ko para sana i-guide at tulungan siyang mag-process ng documents. Para mag-abroad din sana siya kasi magka-college na yung firstborn niya. Pero ang ginawa niya, nagpabuntis ulit. Tapos nagpaasikaso sa magulang namin sa panganganak niya. Kaya napagsalitaan ko siya ng masasakit na salita at binala ko siya sa Facebook and Messenger. Kasi same cycle na naman to. Imagine na yung 2 anak niya nasa magulang namin. Na ultimo pagkain nila provided ng kapatid kong lalaki. Ilaw at tubig sa kapatid ko pa rin. At ang kinaiinis ko pa, nagkukulang siya sa mga anak niya. Kaya yung mga parents namin ang humihingi ng palihim sa bunso namin na crew sa isang fast food sa province namin. Sinabihan naman namin ang bunso namin na mag-ipon para sa board exam niya. Pero wala siyang naipon dahil doon. Kaya ang siste kami ng brother ko na nagtatrabaho abroad ang nagbibigay para sa review niya. Palagi ko nang inaaway ang magulang namin dahil doon. Kasi dapat hindi na siya alalahanin ng parents namin kasi matanda na sila. Na ang kinagagalit ko na sana yung groceries and food ay para lang sa mga magulang namin. Silang may kanya-kanyang pamilya na ang nakakarami na. Na yung budget ni na mama na 1 month, 2 weeks lang ubos na. 2 kapatid ko ang may asawa pero parehas na walang silbi. Hindi nila kayang buhayin ang pamilyang binuo nila. Hindi na ako hihingi ng malaanghel na advice. Ang gusto ko lang is malademonyong real talk na pwede kong gamitin sa 2 kong kapatid na magaling. Di natatalabang mahinahong salitaan sa mga yun. Kasi sobrang kakapal na ng muka. Letter sender, Rona ng Pampanga. Mukhang magpapagod lang din ako kung magbibigay ako ng real talk sa mga parasites mong kapatid na hindi naman maalam tablan. Kung kayo nga na nagpo-provide, hindi sinusunod, hindi nahihiya ka. Dun tayo sa darling of the family. Kaya malakas ang hatak na daig kayo doon. Wala talaga kayong binatbat pag may favoritism na. Kung ako sa inyo, kayong magkakapatid na naaabuso, dapat tinitikis nyo. Magbigay kayo ng sapat or fix na sustento sa mga magulang nyo. At kung magkulang, hayaan nyo. Hindi nyo kasi pinaparanas kaya hindi naiintindihan. Kaya ang ending pinamumudmod sa mga hindi nila responsibilidad. Malalambot ang ilong nyo, yun dapat ang gawan nyo ng remedyo. Ngayon, kung hindi nyo kaya, hindi mo puputol yan. Maaabuso at maaabuso ko yung mga ngudngud pati ang nguso sa pagkayod. Kayong mga kapatid na nagbibigay ng alas. Kaya kayo lang ang makakaputol niya. Kasi hindi talaga sila magbabanat ng buto kung lahat dulot sa'yo.